day to you na Domingo. Hallelujah, in the year 2025. Hallelujah, madaydayo at yapo, madaydayo at yapo, padayaman tayo yapo. Hindi nyo kami ninyan, salamat sa tiwala, imabot kami ng 2025 ako. Oh, praise God, everyone, and praise the Lord. Maraming hindi nakaabot sa 2025, pero salamat sa tiwala mo, Panginoon. Pagkakanipay lang, hallelujah, magaydayo ka, magaydayo ka. Sa lahat ng kabutihan ng Diyos, mga kapatid, nandito pa rin tayo. Maraming naglulong-ulong sa gawain, pero tumatanggap pa rin ang bendisyon, mga kapatid. Maraming hindi nagsiseryoso sa paglilingkod, pero nandito pa rin, mga kapatid, tayo. Nawa makita natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. At huwag natin sasabihin na itutuloy ko yung dati kong ginagawa dahil bubuhayin pa naman ako ng Diyos. Mali yun, mga kapatid. Nawa ang kabutihan ng Diyos ang magtulak sa atin na lalong magpursige. Sabi mo, niloko-loko ko yung paglilingkod ko, pero nandito pa rin ang Diyos. Dapat ang sasabihin natin, aayusin na natin ang paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Huwag mo sabihin na, binigyan ako ng Panginoon ng pagpapala na walang sukat. Kaya siguro gusto ng Diyos yung ginagawa, huwag ganun, mga kapatid. Huwag ganun. Dahil ang Panginoon pwede niyang baguhin ang lahat ng bagay sa isang iglap, mga kapatid. Kaya kapag sa kabila ng kakulangan natin, kahinaan at pagkakasala, kung nandyan pa rin, alam mo ang biyaya at kabutihan ng Diyos, dapat yan ang pagtulak sa atin na itigil na, mga kapatid. Ang mga dapat itigil kung hindi magseryoso tayo maglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kung akala mo hindi ka nahuli, hindi ka nakita, mga kapatid, hallelujah, ito na yung pagkakataon mo, ayusin na natin ang lahat. Alam ng Diyos ang nangyayari, mga kapatid. Amen. At gagawa tayo ng magandang bagay, mga kapatid, tayo ng Diyos ay handang gumawa ng dakilang bagay sa buhay natin. 2025 na, mga kapatid. Parang 2024 pa rin yung iba dito. Palayain nawa tayo ng Diyos. Jeremiah chapter 33. Kanayan yung malaglagin ko yun. Hanggang gragsak itilasan. Iti aming napagayatan ni ako. So makita ang ibagin. No, kaya makaisip, makaragsak. Itiram iti ako. At panunod ka. Amen. Dahil hindi magsasaya ang kaaway at ang laman, mga kapatid, sa kalooban ng Diyos. Pakihanda yung Ilocano sa 33, mga kapatid, verse 3. Pero ang babasahin natin ay simulan natin sa verse 1. Diyan na ba kayo, mga kapatid? Amen. Diyan na ba kayo, mga kapatid? Amen. Yeah. Moreover, the word of the Lord came unto Jeremiah. Hindi lang isang beses ito, kung hindi pangalawa. So pag ang salita ng Diyos ay nakarating, ibig sabihin, seryoso ang Panginoon na gagawin ito. Uulitin ko, seryoso ang Panginoon na gagawin ito. While he was yet shut up in the court of the prison, nung siya ay nasa loob ng bantayan, mga kapatid, ng kulungan. Tingnan niyo kung gaano kabuti ang Diyos.
Amen. Sana naiintindihan niyo yun, mga kapatid. Nasa kulungan si Jeremiah. Nag-imbag niya ako, DJ Pelo, nag-imbag niya ako, mga kapsa. At dati bimbisita. Hallelujah, madaydayan, di ako. And thus saith the Lord, the maker thereof, the Lord that formed it, to establish it, the Lord is His name. Sabi niya, call unto me, and I will answer thee. Nung siya nasa kulungan, ang Panginoon ay nakahandang sumagot, mga kapatid. Hindi lang siya handang sumagot, pakinggan nila yung show thee great and mighty things. Kaya gustong-gusto ko maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. He will show great and mighty things. Hindi yung alam natin, which thou knowest. Sa King James, Ilocano, verse 3, pakipasahin natin. Nawagan na kaya't sumbatan na ito. Ipakita ko kaya't gagawin nila ng pelawan ka na kaya't gagawin sutarasan mo mga. Okay, magay tayo. Diabo, praise God, nagkararap tayo. Hallelujah, praise God. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa araw na ito. Nakila ka noon, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Tinataas namin ang iyong dakilang pangalan, O Jesucristo, na aming tagapagligtas. Tapat at mabuting Diyos, salamat po, Lord God. Salamat sa tiwala mo sa amin, Panginoon, na marating ang taon na ito, Panginoong Diyos. At sa tiwalang yan ay umaasa rin kami, Panginoon, na iyo kaming sasamahan sa buong taon na ito, Panginoon. Magpakilala ka sa taon na ito sa mga tao hindi kumikilala sa iyo. At magpakilala ka sa taon na ito sa mga tao kinikilala kang Diyos. Salamat, Panginoon, sa unang linggo ng taon na ito, kinakalagan namin ang salita mo. Ang buhay na salita ng Panginoong Diyos, Lord God, ay manahanawa sa iyong tahanan upang lahat ng mananahan, Panginoon, ay maririnig ang salita mo, magbibigay ng pananampalataya at direksyon sa buhay namin. Sapagkat hindi pa namin nakita ang taon na ito, Panginoon. Kaya tulungan mo kami. O Diyos na nakakakita ng lahat, lead us this year, Father. Tulungan mo kami na kami po'y patungo sa kalooban mo, patungo sa iyo at manahan sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos. We praise you, Lord, today. We magnify you. Lord, we claim the victory, Lord, hallelujah, in the beginning of this year. Lord, hanggang sa pagtatapos ng taon na ito. We praise you, Father. In your name we pray all these things. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. Palakpakan tayo ako. Michael, pigsaan mo palakpak mo, tatama lang mo nakita. Pigsaan mo palakpak mo. Praise God now unto the eternal, immortal, and invisible God, who is the power and glory. Matay tayo, iti ako, iti 2024, mga kapatid. Matay tayo, ulan tayo, iti ako, iti ito, 2025. Oh, praise be the name of the Lord. Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito, January 5, 2025. Ang ating pagsasaluhan ay may pamagat na nagsasabing, there are new things
we don't know. There are new things we don't know. Sino na ba nakakita ng 2025 dito mga kapatid? Nakita niyo na ba ang January 6, 2025? Hindi pa nga eh. Kahit January 5, hindi pa natin alam mga kapatid. Amen. Dahil ang totoo mga kapatid, there are many things, new things we don't know. Sabihin mo sa katabi mo, maraming bago na hindi pa natin alam. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you. God bless you. Magaling na yung pagkawan. Amen. Hallelujah. Praise God. Brothers and sisters, do I need to explain that there are things we don't know? Kailangan ko pa ba magpaliwanag ng maraming bagay na hindi natin alam mga kapatid? Ha? Kailangan ko pa ba magpaliwanag ng maraming bagay na hindi natin alam mga kapatid? Baka naman alam ninyo lahat. Hindi ko na kailangan magpaliwanag na mga kapatid. Dahil hindi lang natin alam ang ilan, kung hindi, maraming hindi natin alam talaga. Yan ang totoo mga kapatid. Sinong nakakaunawa dyan sa bagay na yan? Kaya hindi ko na kayo kailangan kumbinsihin, na maraming bagay na hindi natin alam. Kahit mag-edad ka, kagaya ni Inang, mga kapatid, hindi pa natin naabot lahat. Kaya huwag tayong patutokso. Because you can go to every school. You can read all the books. You can attend many seminars, as many as you can. Pasukin nyo lang, kaya nyo pasukin lang. Pwede nyo dagdagan ang inyong mga nalalaman. Pero still, mga kapatid, I said still, we do not know everything. Hindi pa rin natin alam ang lahat, mga kapatid. Ano lamang ba ang alam ng mga tao? Kung ano yung obvious, kung ano yung nakikita. In fact, sabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 11, sabi dito, for what man knows the things of a man except the spirit of a man which is in him. Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Kaya alam lang ng tao yung mga bagay patungkol sa mga tao. Kaya hindi pwedeng alamin ng tao ang mga bagay patungkol sa Diyos. Kaya nga ako naglilingkod sa Panginoon, kaya ako nakikinig, kaya ako nag-aaral, kaya ako dumadalo dahil kahit anong gawin ng tao, ang malalaman lang ng tao ay patungkol sa mga tao. Magkakaroon ka lang ng kaalaman patungkol sa Diyos kung ikaw ay pagkakalooban ng ating Panginoon sa tulong ng Kanyang Espiritu. Ayun na yung sinasabi ko, kailangan tayong magpakapuspos ng banal na Espiritu ng Panginoon. Amen. Dahil pagpuspos ka ng banal na Espiritu ng Panginoon, alam mo ang mga bagay na patungkol sa Panginoong Diyos. Amen. I said we don't know everything. That's why we need God. Ulitin ko mga kapatid, hindi natin alam, kaya kailangan natin ang Diyos. Hallelujah! Ulitin ko, hindi natin alam ang lahat, kaya kailangan natin ang Diyos, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. And we need God because we don't know
kailangan natin ng Diyos na hindi natin alam ang lahat ng bagay. Dahil mga kapatid, tanging Diyos lamang ang nakapagbibigay sa atin ng kaunawaan patungkol sa mangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tama ka nang makinig sa mga marites. Sabihin mo, sa Diyos tayo makinig, mga kapatid. Amen! Kaya tayo makinig sa mga salita ng Panginoon. Dahil Diyos ang nakakakita ng lahat ng bagay. Simula pa lang ng 2025, pero nakita na ng Panginoon tayo sa December 2025. Tulungan tayo ng Panginoon na nawa ay marating natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Shall we say, praise the Lord? Praise the Lord! We need to know God who will make us know what we don't know. Kailangan natin ng Diyos na magbibigay sa atin ng kaalaman ng mga bagay na hindi natin nalalaman. We need the ways of God to lead us to the things we don't know, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ang mga tao, lahat ng lakad niya sa kanyang sarili ay mabuti. Malalaman niya na lang na masama sa dulo nito, mga kapatid. Kaya magtiwala tayo sa Diyos. Sabi ko, magtiwala tayo sa Diyos. Alam niya, mga kapatid, ang mangyayari sa atin. Kaya kapag may Diyos tayo sa buhay, mga kapatid, hallelujah, tutulungan tayo ng Panginoon na hindi magtuloy sa kapahamakan at dadalhin tayo ng Panginoon sa daan na kung saan ilalagay tayo sa kanyang proteksyon. Purihin ang pangalan ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Kaya gusto kong maglingkod sa Panginoon. Ewan ko kayo. May mga tao umiiwas sa Diyos. Ayaw makinig, ayaw sumunod. Pero, mga kapatid, malalaman na lamang nila na mali sila, mga kapatid, bandang huli. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid. Amen. Kung ikaw ay may Panginoong Diyos sa buhay mo na mabuti, hindi niya ipapahintulot na mapahamak ang buhay mo kung hindi. Gagawa ang Diyos ng paraan upang hindi ka manilang nag-aaway at ng sarili mo kung hindi. Dadaling ka ng Diyos sa lugar na kung saan maayos ang aming kalagayan. Madali tayo itinagad ni Abraham. Ang text natin sa Jeremiah, mga kapatid, gising na kayo, mga kapatid. Jeremiah, hallelujah, na binasa natin. Ang aklat ng Jeremiah, he is one of the major prophets in the Bible. That on his time, mga kapatid, he served as a prophet. Tingnan niyo, ha? Ang sarap sana maging propeta sa Israel lang, mga kapatid. Okay? Dahil pag sa Israel ka nagpropeta, makikinig lahat yun sa'yo. Tingnan mo, G, kung saan sa panahon maging propeta. Huwag natin questionin ang Panginoon sa panahon ng pagpili at pagtawag niya sa atin. Hindi tayo mapipili. Diyan ba kayo, mga kapatid? Ayan, diyan dapat kayo mag-amen, mga kapatid. Hindi ikaw ang pipili. Ikaw ang pinili ng Panginoon na trumabaho sa gusto niya. Hindi tayo pinili ng Panginoon para tayong pipili sa trabaho ang gusto natin. Dahil kung tayo ay maging propeta, at pipiliin natin na nagkakaisa ng Israel. Okay? Dahil pag tumayo ka doon, makikinig silang lahat. Susunod silang lahat. Pero tanging Diyos, mga kapatid, hallelujah, nakakalam ng layunin para sa bawat isa sa atin. Pero dahil sa panahon niya, mga kapatid, tingnan niyo, ang naghahari that time ay hindi ang Israel. Pansinin niyo, mga kapatid. He is the prophet that time when Assyria was reigning.
Not just Assyria, kung hindi pumalit din sa Assyria ang Babylonia. May nagkrigatal, nakamapatingin ka dito. Kaya ang tawag kay Jeremiah ay ano, mga kapatid? He is the what? Ha? Ano daw? Yang mana na? Lakas mo. The weeping prophet. Panayang iyak. Parang ganyan ba, kapatid? Hindi siya naiintindihan ng mga tao sa kanya. Pero hindi umiyak talaga. Dahil mga taga-ibang bayan ang nagkahanay sa kanilang lugar. Marami mga dayuhan yata dito. Hindi nila alam paglilingkod sa Diyos. Hindi nila alam. Assyrian, Babylonian, and then the Judahite, mga kapatid, kings. We will notice under his ministry, makikita rin natin, masarap mabasa ito, yung pagdating ng pag-asa ng Mesiyas. Salamat sa Panginoon. At isang gusto ko, mga kapatid, yung binasa natin ay chapter 33. Nagsimula sa chapter 31, salamat sa Panginoon. Sa chapter 31 ay makikita natin doon, mga kapatid. Hallelujah. Ang pangako na ang Diyos ay gagawa ng mga bagong bagay, mga kapatid, sa kanilang buhay. Hallelujah. Woo! Naliligaw yata ka ng lugar, mga kapatid. Sabali sa pinapanak. Baka kayo, sabali pinapanak. Hallelujah. Pagpasok ng chapter 31, doon na maririnig ang pangangaral ng salita ng Panginoon na ang Panginoon ay gagawa ng mga bagong bagay sa buhay ng tao. Hallelujah! At doon pinangako, sabi ng Biblia, na magkakaroon ng new covenant. Sabi doon din sa Biblia, mga kapatid, ewan ko kung anong pakiramdam ninyo. Kung sabi doon nyo rin mababasa yung sinulat ninyo sa Book of Hebrews, na ang puso ng tao ay papalitan, mga kapatid. Hallelujah! Dahil gusto nang manahan ng Panginoon sa buhay ng tao. Hallelujah! Salamat sa mga tao. Meron pa rin naman kahit isa o dalawa na gusto nila ang Diyos ay manahan sa kanilang mga buhay. Gamin mo ang mga kayang ni ako. Hallelujah! Kauniyang tibiyang mo. Hanya na ang bayad. Hallelujah! Ang kabayad nagsimpikan hanggang ang bayad na mabiyag dito'y lubong. Pero kung ikaw ang tao, mga kapatid, na handang tanggapin ang inaalok ng Panginoon, hallelujah, mawalan man tayo sa mundong ito, ang buhay natin ay magpapatuloy sa presensya ng Panginoon, hallelujah, hanggang sa buhay na walang hanggan. Praise God, mga kapatid. Hallelujah. Hindi niyo ko madadala. I'm excited, mga kapatid. Amok ti Diyos kapag serbiya. Ken amok ti kaya na mga ramine ni tibiyan ko. Kaya mga kapatid, hallelujah, I'm always excited. Dahil meron pa rin Panginoon, hallelujah, na handang gumawa ng mga bagong bagay sa buhay natin. Hallelujah! Ang salita ng Panginoon sa text natin ay nakarating sa Kanya ng 2 beses, mga kapatid. Ibig sabihin, tinitiyak ni Jeremiah, mga kapatid, tinitiyak na
ng Diyos kay Jeremiah na yung una niyang narinig ito ay muling sinasabi ng Panginoon. Ang ibig sabihin, Jeremiah, ano man ang kalagayan mo ngayon, ang salitang ay makakarating sa iyo na ako ay gagawa ng mga bagong bagay sa buhay mo. Salamat! Hindi na ibabalik ng Panginoon ang 2024 sa buhay ko dahil ang Diyos ay gagawa ng mga bagong bagay sa ating buhay. Kaya yung iba dito malungkot tayo na iniisip nila, baka ganun pa rin ang mangyayari. Ganun pa rin ang mangyayari kung wala kang Diyos. Pero kung ang Diyos ay pinaglilingkuran mo, ay kagaya ng Diyos si Jeremiah, nagbibigay siya, may gagawin siya. Pagkasanday ka di maawat mo ikinay katawan, hanggang ba nakita mo nabigit at natiraraminin, gaano pa ay nakikita. Siguro tayo makikita sa kanila dahil lungkot sila, wala silang gana dahil ang alam nila ganun pa rin ang mangyayari. Yan ang alam ng tao, mga kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ay nakahanda gumawa ng mga bagong bagay at dakilang bagay sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Kasya pa po. Hindi ko alam sa inyo. Pero ngayong taon, mga kapatid, maraming mangyayari sa buhay natin. Ayaw ninyo, sa amin na lang. Sa amin na lang. Sa buhay ko, sa pamilya ko, mga kapatid, maraming gagawin. Ngayong taon, hallelujah. Hallelujah! Hindi dahil sinabi ko na hindi. Meron Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. That God is ready to answer. Hindi sinabing tumawag ka lang ng tumawag. Hindi sinabing, sige, tumawag ka lang ng tumawag. Hindi sinabi, call unto me. And He is ready. I will answer. Sinong hihingi dito sa Diyos ng hindi alam? Sino? Natural, pag hihingi ka, yung alam mo. Di ba? Hindi ka hihiling na hindi mo alam. Ang hihilingin mo yung alam mo, hindi nyo ko naintindihan. Papalang ka nito, pagpapalang ka, kagalingan na ganito, kalakasan na ganito. Yung mga alam lang natin ang kaya nating hilingin. Kaya sabi ng Panginoon, sasagutin ko yan. Pero sa kabutihan ng Diyos, hindi niya na kayang ibigay yung kaya nating hilingin. Kahit hindi natin alam at hindi natin hinihiling. Ganyan kabuti. Kaya ka humingi ng pera kasi alam mo yung pera. Kaya ka humingi ng kalusugan kasi alam mo yung kalusugan. Kaya ka humingi ng bendisyon, alam mo. Pero ang Diyos, mga kapatid, hindi niya lang kayang ibigay yung alam mo na hinihiling mo. Kung hindi, kaya din niyang ibigay yung hindi mo hinihiling at hindi mo alam na dakilang bagay. Kaya niyang ibigay. Kaya masarap maglingkod sa Panginoon. Sabi ko, masarap maglingkod sa Panginoon. Hallelujah.
Kailangan natin ng ganitong Diyos, mga kapatid. Sabi ko, kailangan natin ng ganitong Panginoon. Hindi lang yung alam mo na kahilingan ng ibibigay niya ko, hindi. Kahit hindi mo alam at kahit hindi mo inaasahan, ang Diyos ay handang gumawa sa buhay ng mga tao. So, gumawa kayo ng listahan niyo ngayon. Lahat ng kahilingan ninyo, gumawa kayo ng listahan. Nakaka-excite yun, mga kapatid. Ano ba kasi nasa bakit malungkot tumiba? Ano bang nasa listahan nila? Kailan kaya ako mawawala? Nasa malagayan eh. Baka nang kailan kaya mawala itong katabi ko, lagi na lang nakasimangat. Kumuha kayo ng listahan ninyo na kahilingan ninyo ngayong taon. Pagdating ng December 2025, balikan ko kayo. Gumawa din kayo ng listahan na tinanggap ninyo sa December 2025 na binigay sa inyo ng Diyos na hindi nyo hiniling. Dahil mabuti, makapangyarihan ang Diyos nating nangangako, mga kapatid. Amen! Uulitin ko, hindi dahil sa atin, o hindi dahil sa kanyang kabutihan, siya ay handang gumawa sa kanyang mga. Hallelujah. Pag titignan niyo yung buhay ni Job, pag titignan niyo yung buhay ni Joseph, mga kapatid, amen. Sa simula parang malungkot yan. Pero bandang huli, magugulat ka na lang, Job. Yung akala mong wala na, yung akala mong pinabayaan ka na, bago ka mamatay, Job, tinanggap ni Job lahat ang nawala sa kanya ng doble-doble. Yung anak niya pinalitan ng mas magandang anak. Kaya sabihin mo, wag ka dapat ganahan maglingkod sa Panginoon, hindi mo naiintindihan. Sa buhay ni Joseph, akala mo, mga kapatid, pinaglayo ka na ng pamilya mo, akala mo wala na yung dreams, yung pangarap na bibigay sa iyo ng Panginoon, mga kapatid. Palayo ka na ng palayo sa pamilya mo na inaakala mong sasampa sa iyo, mamaya nasa isip mo, siguro malabo nang mangyari yung sinabi ng Panginoon na gagawin niya sa akin. Hanggang siya'y nagsilbi sa isang pamilya, siya'y napagbintangan, siya'y nakulong, mga kapatid. Hallelujah. At ang alam mo dati siguro pag wala ng pag-asa, wala ng magagawa ang Diyos dahil palala na ng palala ang sitwasyon ng buhay ko. Pero hanggang ang Diyos ni Joseph ay ang Diyos na nangako sa kanya, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, nung nakulong siya, ang Panginoon ay sumasa kay Joseph sa loob ng kulungan. Meron ba kayong naaalala? Itong si Jeremiah. Nung si Jeremiah ay nasa kulungan, ang salita ng Panginoon ay nakarating kay Jeremiah. At dumating ang isang araw, mga kapatid, tinawag si Joseph mula sa kulungan. Siguro mamamatay na ako. Kaya ng iba siguro bibitayin ako. Kaya ng iba ang hindi niya alam, mga kapatid. Hallelujah. May naghihintay sa kanyang damit para sa hari, trono na para sa hari, buhay na hindi niya inakala, mga kapatid. Dahil sa isang iglap, ang Diyos ay makapangyarihan sa anumang bagay sa buhay na ito. Hindi nakakahiya pag lagi tayong malungkot. Ulitin ko, nakakaya sa Diyos. Lagi kang malungkot. Samantalang may hinanda pala siya. Magandang bagay. Nagsulong na taday kay Castella. Nagsilbi kay Tiago Castella. Lagi kang nagtatabog. Tabog ka ng tabog sa paglilingkod. Naiinis ka.
Pwede ba magtiwala tayo sa Diyos, mga kapatid? Amen. Jeremiah, pinakausap tayo ng Panginoon. Hallelujah, kinausap siya sa loob ng kulungan. Ang sabi ng Panginoon, may magandang mangyayari. Huwag nawa yung kulungan, hallelujah, magmandar sa buhay natin. Huwag nawa ang kulungan ang siyang nasa isipan natin. Huwag nawa mga bagay na pumipigil sa atin ang maghari sa isip natin kung hindi kung anong sinabi ng Panginoon. Gagawa ang Diyos ng mga dakilang bagay sa buhay mo. Hallelujah. Uulitin ko, mga kapatid, sa lahat ng mananampalataya, ang Diyos ay gagawa sa buhay mo ng dakilang bagay. Sabi ko kanina, we don't know everything, but so we need God. And we need God because we don't know everything. Hindi mo alam. Hindi natin alam. Sabi mo sa katabi mo, kaya huwag tayo magmagaling. Sabihin mo sa katabi. Sabihin mo. Sabihin mo, huwag tayo magmagaling. Sabihin mo sa sarili mo, kapatid, huwag kang magmagaling. Sabihin mo, huwag kang magmagaling, hindi natin alam. Dahil kung alam natin lahat, hindi natin kailangan ng Diyos. Hindi kayo nagtataka doon sa mga galing, hindi nila kailangan ng Diyos dahil feeling nila, alam nila lahat. Diyan pa ba kayo, mga kapatid? Kung alam natin lahat, hindi mo na kailangan ng Diyos dyan. Hindi ka nabibigyan ng pastor, alam mo lahat eh. Pero pag alam mo na lahat, dapat perfect ka. Hindi ka dapat nagkakamali. Kung alam mo lahat. Amen. Umupo ka, hindi mo pa alam umupo eh. Upo pa lang, hindi mo alam eh. Mali na. Pero kung alam mo nga lahat ito, hindi ka sana nagkakamali, mga kapatid. Totoo ba itong sinasabi ko? Totoo talaga itong sinasabi ko, mga kapatid. Kung alam natin lahat, at tayo nagdana. Ang mungaraw. Bakit ka mag-aalala kung alam mo yung mangyayari? Amen? At wala sanang maliligaw kung alam natin ang lahat. Pero tingnan niyo yung mga nagmamagaling. Yung akala nila, alam na nila yung nilalakaran nila. Tingnan niyo yung buhay nila. Bantayan niyo yung pamilya nila, mga kapatid, doon natin mapaspasahan. Lahat ng nabaptize in Jesus' name. Pagmamayari na kayo ng Diyos, tandaan niyo yan. Kaya kung ikaw ay magulang, madadama yung anak mo. Pagmamayari na kayo ng Diyos. Huwag yung sisihin yung anak ninyo kung anong nangyayari sa bahay ninyo. Kayo, mga magulang, pagmamayari na kayo ng Diyos. Kaya kung ipipilit yung daan sa alam ninyo, ulitin ko, paalala ko lang sa inyo, hindi nyo alam lahat. Dahil ang Diyos pwede kanyang bulatin sa mga bagay na hindi mo alam, sa magagandang bagay na dakila. Pero dahil ipipilit
kagulahan mo sa Panginoon na gusto mong ipilit yung gusto mo, pwede ka rin yung gulatin sa mga bagay na hindi mo alam na pwedeng gawin ng Diyos sa pamilya mo. Kaya huwag nang isipin ng Diyos marunong lang gumawa ng mabuti. Isang side lang ng Diyos yun. Kaya doon sa mga maraming pinagdaanan nito, dapat kayo yung nagiging halimbawa na nagpapatunay na mahirap lumakad sa sariling daan. Na kayo magsabi sa mga tao ito. Kaya ang isang prayer request ko mga kapatid, Lord, magbalik ka ng backslider dito ang Panginoon. Yung matagal nang nawala. Nababalik. Sabi ko, kahit isa lang, Panginoon, na magsasabi sa ating lahat, naranasan kong lumakad sa sarili kong daan. Dahil ang maririnig nyo lang dito sa akin mga kapatid, kung gaano maganda ang inanda ng Diyos sa mga naglilingkod. Kaya hindi ko nasubukan siya na tumalikod sa Panginoon at pinagpilitan ko yung gusto ko. Kaharapin niya ako sana na balik sa dito ng isang backslider na magsasabi na, alam niyo yung buhay ko mga kapatid, hindi na ako naglilingkod ng matagal. Pinagpilitan ko yung sarili ko at akong magpapatunay sa inyo, iba ganun to, na walang maayos na buhay labas sa presensya ng Panginoon. Dahil ang totoo, ayaw ko naman subukan siya. Ang totoo, magugulat ka din sa mga bagay na bagong mangyayari kung lalabas tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tignan niyo yung mga anak ninyo, mga kapatid. Tignan niyo yung pamilya ninyo, mga tatay, mga nanay. Dapat siguraduhin natin tayo ng mga pagmamayari ng Panginoon ay nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, sa daan na binibigay niya sa atin. Baka ang iba dito nagsasabi, sana dapat tinawag mo ang propeta, Panginoon, sa panahon ng Israel. Huwag tayong mas magaling sa Panginoon. Ulitin ko, hindi natin alam ang lahat ng mga bagay. Huwag natin turuan ng Panginoon, bakit sa panahon ng Assyria, bakit sa panahon ng Babylonia ako naging propeta? Hindi natin pwedeng tanongin ng Panginoon, sumunod lang tayo sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Huwag kang mag-complain dahil ang Diyos ay mabuti sa atin niya. Jeremiah, sige, maglingkod ka lang dahil ang naghahaling mga hindi mananampalataya at taga-Assyria. Sige, magpatuloy ka lang dahil ang maghahaling mga taga-Babylonia. Dahil isang araw, sabi ng Panginoon, I will do great things which you do not know. Kapatid, maglingkod ka lang sa Panginoon. Maglingkod ka lang sa Panginoon. May gagawin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi ng Book of James, chapter 4, sabi dito, verse 13, go to now, all of you that say today or tomorrow. Yung mga tao ganitong gagawin ko, alam nila lahat eh. We will go into such a city and continue there a year. Pupunta kami sa ganitong lugar. Ganitong gagawin namin. Sabi natin lahat, magaling, magaling, magaling. Sige, sabihin natin. Magaling, magaling, magaling. Diba? Magaling talaga. Ganito ang gagawin ko! Ano sabi ng Biblia, mga kapatid?
Doon ako, magbibusiness ako doon, I will buy and sell, at kikita ako doon, una na. Sabihin mo, dati among. Diba? Dati among. Ano sabi ng Biblia? Verse 14, whereas all of you know not what shall be on the next day. Hindi mo alam. Please naman aminin mo. Hindi natin alam. Kailan sa'yo, pag umalis ako dyan, ganito. Pag gawin namin ito, ganito. Papalain kami ng Diyos kahit wala kami dyan. Sabihin mo naman yung totoo, hindi mo talaga alam yung mangyayari. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. Amen. Pinasok niya na dito sa akin, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Tapos alam mo kung anong gagawin mo. Ang buhay daw ay napaka-ikli. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Kung maiksi din lang ang buhay, ibigay na natin yan sa ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, maiksi lang ang buhay. Kung maiksi lang ang buhay, then ibigay na natin sa Panginoon. Shall we say, praise the Lord? Eh, kung mabuhay ka ng 1,000 years, Brother Amado, hindi bakit DJ 900? Yan, June. Tama? Bakit mo? Matagi mo nga 900 years. Eh, 100 na matapati at isip. Pag-serve ko niya. No, ang mo makas kayo pinapasamat. Kung makasama, makakaumabot ni 60. Di ba? Ba't hindi pa natin ibigay sa so, si praise God. Sa kamay ng Diyos, mga kapatid, lahat ng dumadaan sa kamay ng Panginoon ay walang nasasayang. For that, all of you ought to say, dapat ganito daw tayo magsalita. Dapat ganito tayo magsalita, mga mananampalataya, simula sa ngayon sa taon na ito. If the Lord will, we shall live and do this or that. Hindi yung ipagpipilit yung gusto. Dapat, kung kalooban ng Diyos, magagawa ko ito. Amen! Dahil pag ipagpilitan natin, mga kapatid, sinasabi ko na sa inyo, tanungin niyo yung mga nagmamatigas, sila rin ang masasaktan. Kaya yung nila nga aminin yan. Pero ang totoo, hirap na hirap ang kalooban nila, mga kapatid. Hallelujah. Kahabagan tayo ng Diyos. But now all of you rejoice in your boastings. All such rejoicing in evil. Pag ang ating pagmamalaki at pagmamayabang ang ating kagalakan sa sarili, tiwala sa sarili, yan ay patungkol sa kasamaan. Para kang nagsasaya sa kasamaan. Unawa, tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid, sa araw na ito. Na ngayong 2025, huwag na nating sayangin ang pagkakataon na binibigay ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. At sasabihin natin, hallelujah, hanggat ako'y nasa kalooban ng Panginoon, magagawa ko pa rin ang paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah, purihin ng Panginoon Diyos.
O sige, palampakan na natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Magtatapos na tayo. How I wish kaya kami pag kinausap ng pastor, kaya yung iba kaya kumausap na sa amin, Jay. Hindi sila kumakausap eh. Hindi ko makausap kasi alam nila, natatakot sila, Jay. Nasasabihin ni pastor, hindi. Dahil ang gusto nilang sagot ng pastor lagi ay, okay. Kaya hindi na sila naman ako. Dahil ang gusto nilang sagot ko lagi, yes. Kaya pag sinabi kong no, nagkatikas na, nagkatikas na. Kaya pag lumapit kayo sa amin, ang tinitignan kagad namin yung pwedeng mangyari sa kinabukasan. Dahil pag nagsasalita ka nga ng pastor, plano ka pastor, sige, sasalita ka siya kung nagkulkunin ka kinapo, Lord, tulungan mo. Si Kati Apo, makakita, itiyahan na po. So, na kami, gamin na kayo, hindi na dumagamin ka, pakyot na gamin. So, tapos na rin, pastor. Ganun siya. Bagbarak, Lord, siya, mga Diyos, di makakita, itiyahan na banbangan ng kinpuso-puso dito na tulungan mo. Kaya ang lalabas sa dilig namin ay pwedeng paalala at sang-ayon. Ito yung isa, warning. Or baka yung dulo ng plano mo na hindi mo nakikita ay pwedeng makapagpahamak sa buhay. Yung iba yung nakapit kasi nga gusto nilang ipilit yung gusto nila. Pero hindi mo alam kung may warning o danger. Dahil ang paningin ng tao sa kanyang lakad ay lahat ay mabuti. Tama ba, Sister Joanne? Ang nakapagsalita. Dahil ang dalangin mo sa Diyos, sana sa bawat desisyon ninyo, kaya dito'y kararan ko para katakayan. Mas mahandak talaga ng kalaban. Ang dalangin ko sa Diyos, lahat kayo, ano man ang inyong pangarap, ano man ang inyong gusto, dalangin ko na mo ay makita ninyo ang kinabukasan ng mga pamilya. Dahil kung nagplano ka at nakita mo yung kinabukasan, yung mapapangasawa ko pala, sabihin mo na siyang papatay sa akin at iisipin ko natutuloy sa ligaw. No, Jumar, alam ka naman, nakita na patay na, kay tuloy na kay lanta, basol mo. Isa-usaw na kagaya, tisong kinawal na kagaya. Sana magkaroon kayo ng ganoon, mga kapatid, ayaw niyo pa rin. Upang hindi na kayo papasok pa na aksayahin ninyo ang panahon ninyo. Kung hindi, pagkaisip mo pa lang at makita mo, mag-isip na lang ako ng bago. Okay ba yun, mga kapatid? Okay yun. Dahil kung yung prodigal son, ito na tayo magtatapos. Kung alam niya lang yung mangyayari, kagaya natin, gusto natin lumabas sa authority ng Ama. Dahil akala niya, alam na niya lahat. Kaya gagawin niya ang kanyang pinaplano. Lumalabas na sa buhay ng prodigal son, hindi niya talaga alam ang nangyayari. Sabi niya sa tatay niya, hindi niya alam yung nangyayari na, tatay, lahat ng para sa akin, ibigay mo na sa akin. Hindi niya alam talaga yung nangyayari. Pagkakuha niya yung mga kapatid,
umalis na siya sa tahanan ng Ama at lumabas na siya sa poder ng Ama, hindi niya talaga alam yung nangyayari. At doon, mga kapatid, sa mga kaibigan niya sa labas, iginugol niya ang panahon niya at inaksaya niya ang mga bagay na kaloob sa kanya ng Ama. Hindi niya talaga alam yung nangyayari. Pero ang pakiramdam niya, alam ko yung nangyayari dahil habang meron pa siyang salapi, habang may lakas pa siya, habang may pera pa siya, mga kapatid, ay nagsasaya sila, mga kapatid. Isa tayo, inuhunda. Pero ang totoo, hindi mo pa rin alam yung nangyayari. Dahil, mga kapatid, yung salaping hawak niya, yung lakas na nararamdaman niya, ay hindi habang buhay. Nauubos lahat yan. Nauubos yan. Nawawala yan. Ulit ito, hindi niya alam ang nangyayari. At nung naghirap na siya, hindi niya alam yung nangyayari. Namasukan na siya ng trabaho, mayaman yung tatay niya, mayaman ang pamilya niya, hindi niya talaga alam ang mga nangyayari. Maybe sa sobrang hirap niya, sa sobrang gutom niya, mga kapatid, nagpapakain siya ng baboy. Alam niyo ba yung baboy sa Mamojo? Hindi nila alaga yan. Hindi nila kinakain yan. Tapos siya yung nagpapakain. Ito yung nakakalungkot, hindi niya talaga alam yung nangyayari sa sobrang gutom niya. Gusto niya na rin kainin yung pagkain ng baboy. Ganun siya kahirap. Hindi niya alam yung nangyayari, mga kapatid. Amen. Dahil kung alam niya na gano'n ang mangyayari, hindi sana siya aalis sa poder ng kanyang Ama. Dahil alam niya, mapapahamak lang yung buhay niya. Pero ang totoo, kagaya natin, kaya may mga natutuksong umaalis, lumilipat at kung ano-ano pang plano nila sa buhay nila. Akala nila, alam nila yung nangyayari, pero ang totoo, at isa lang natin ngayon, salamat sa Diyos, hindi natin alam ang nangyayari. Alam lang sana ng prodigal son, kahit na yung tatay itong magsabi siya na punta ka na, sabi hindi tatay, alam ko na yung mangyayari, maghihirap ang buhay ko kung ako'y mawawala sa piling mo. Amen. At kung mga kapatid, alam lang sana ng prodigal son, alam niyo yung istorya, di ba? Nagsisi siya, mga kapatid. Alam niyo yung story? Sabi niya, nag-rehearse siya, sabi niya, pag-uwi ko, Ama, sabi ko sa tatay ko, tatay, nagkasala ako sa langit. Patawarin mo ako, gawin mo na lang ako ng isa sa iyong mga alipin. Tingnan ninyo, ha? Alam natin yung istorya, mabuti yung Ama. Amen. Malayo pa lang siya, pauwi pa lang siya, malayo pa lang siya, sinalubong na siya ng tatay. Hinagkat, mga kapatid, at ibinalik sa dati niyang buhay. Amen. Makinig kayo dahil, sabi ko kanina, hindi niya na sana itutuloy yung pag-alis niya sa Ama. Kung nakita niya at alam niya kung gaano kasama ang mangyayari sa buhay niya, number 1. Number 2, hindi na rin sana siya aalis talaga kung alam niya na sa kanyang pag-alis at sa kanyang pag-rebelde sa Ama, ay babalik din pala ako. At hindi na sana siya alis nung
ba nakakaya? Kung alam mo na ganun din ang gagawin sa'yo, hindi mo na lang iisipin na aalis dahil nakakaya. Aalis ako, babalik ako, tatanggapin pala ako. Mamahalin din ako, sasabihin ko, huwag na lang akong aalis dahil alam ko kung gaano kabuti yung taong iiwanan ko. Alam ko kung anong magandang mangyayari kung mananatili ako sa piling ng Ama. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Sabi ko, tulungan tayo ng Panginoon. Kung babalik ka rin lang sa Panginoon, huwag mo nang isipin. Ano ba yun? Amen? Kaya nga kung ang lahat sana makita natin ito, lahat tayo makita natin ito, maglilingkod tayo sa Panginoon ng maayos. Wala na magpaplano na magsasabing, Panginoon, ayaw ko na. Dahil ang totoo, hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Amen. Hallelujah. Sabi ko, siguro pag lumabas ako sa Panginoon, mag-iingat na lang ako. Hindi ako makikibarkada para hindi kapahanap ang buhay ko. Doon na lang ako sa bahay namin para nakakatakot at mapahamak ako sa labas. Yun ang alam mo. Pero ang totoo, mga kapatid, paglabas mo pa lang sa Panginoon, ay pumasok ka na sa kapahamakan. Ulitin ko, paglabas mo pa lang sa Panginoon, ay nakapasok ka na sa kapahamakan. Kaya nga, samantalahin natin ang pagkakataon dahil ngayong nakapasok tayo sa Panginoon ay nakalabas naman tayo, mga kapatid, sa kapahamakan. Kaya hallelujah, alam natin na sa piling ng Panginoon, ito lang ang sigurado, maraming magagandang bagay ang hinanda ng Diyos na mangyayari. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Sa ating pagtatapos, ang Diyos ay kaya niyang makipag-usap sa lahat ng tao. Amen. Sa lahat ng lugar, lalo na sa kanyang mga lingkod, ha? Mga lingkod niya, kaya niya kausapin niya. Kahit siya. Si Jeremiah ay kinausap ng Panginoon sa kulungan. Wala naman sana magsabi dito, gusto ko makulong, Pastor. Para kausapin ako ng Panginoon. Amen. Ang Diyos ay kinausap si Jeremiah habang nasa kulungan. Kaya ng Diyos, mga kapatid. Amen. Handa ka na ba? Amen. Kung ang Diyos ay kayang makipag-usap sa loob ng kulungan, lalong na ang Diyos ay kayang makipag-usap sa loob ng Kanya tahanan. Amen! Hallelujah! Amen! Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos kung meron siyang kinakausap ditong isang tao, mga kapatid. Dahil ang Diyos na kayang makipag-usap sa kulungan
Diyos na lalong kayang makipag-usap sa Kanya. Church, mga kapatid. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin, magtiwala tayo sa Kanya. Ulitin ko, hindi natin alam ang 2025. Magtiwala tayo sa Diyos, mga kapatid. Ang pahingalan tayo iti Apo. Amen. Dahil hindi natin alam kung saan tayo pwedeng dalhin ang ating sarili na tiyak sa kapahamakan. Ngunit dumulog tayo, magtiwala tayo sa Diyos. Ipangako natin na tatanggapin natin ang mga pagtuturo ng salita ng Diyos sa taon na ito. May mga gawain sa kabataan, may mga gawain ng mga nanay, may mga gawain ng mga tatay, may mga conferences na para sa atin, may mga pangaral, mga Sunday school. Sasabihin natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako na marinig. Panginoon, hallelujah, tubuhan mo ang puso ko. Dalhin mo sa kalooban mo dahil sa taon na ito. Hindi ko alam kung saan ako pwedeng dalhin ang sarili ko. Ngunit sa habagang biyaya ng Diyos, umasa tayo at magtiwala tayo sa Diyos, mga kapatid, na sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos, kung mananahan tayo sa Kanya, ano man ang ating pinagdaraanan, ay kaya tayong dalhin ng Panginoon sa dakilang bagay na hinanda niya na hindi mo pa nalalaman at hindi mo pa nakikita. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa araw na ito, there are new things we don't know. Amen. Maraming mga bagay na hindi natin alam. Hallelujah. Pag tayo'y lumabas sa kalooban ng Diyos, maraming mga bagay. Hallelujah. Pero maganda kung mananatili tayo sa Panginoon. Hallelujah. Maraming dakilang bagay. Hallelujah. That's why I want to serve the Lord. I want to worship God. I want to praise the name of God. I want to serve the Lord all the days of my life. Dahil sa kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon, magugulat tayo dahil ang mangyayari ay hindi pa natin nakikita. Magugulat tayo sa sabihin, dakila ka talaga, Panginoon. Makapangyarihan ka dahil sa Diyos. Walang imposible. Kaya niyang gawin ang mga bagay sa kaluwalhatian ng kanyang pangalaman. Dumulog tayo sa Panginoon, mga kapatid, sa araw na ito. Hallelujah. At titiyakin natin at aaminin sa Panginoon, Lord. Hindi ko talaga alam ang 2025, Panginoon. Hallelujah. Diyos na mabuti, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Hindi ko alam ang mangyayari sa 2025, Lord. Hallelujah. Wala makapagsasabi sa amin, Panginoon. Aming ikaw, kaya, O Diyos, tulungan mo ako, Panginoon, na makita ko ang iyong pangako. Tulungan mo ako, Panginoon, na makita ko ang iyong gagawin. Tulungan mo ako, Panginoon, na manatili ako sa kalooban mo dahil, hallelujah, alam ko na kaya mong baguhin ang landas ng aking buhay. Kaya mong baguhin at tulungan ako, Panginoon. May dakilang bagay. Hallelujah. Inuulit ko, may dakilang bagay. Hallelujah. Nararamdaman ko, may pinapangakuan ng Panginoon. Kung magtitiwala ka lang sa akin, hallelujah, may kinakausap ang Diyos. Hallelujah. Kung magtitiwala ka lang sa Diyos. Sa kabila ng kukulungan, sa kabila ng pagkakasala, mabuti pa rin ang Panginoon. Hallelujah. Mabuti pa rin ang Diyos. Hallelujah. Kaya niyang gumawa ng dakilang bagay.
Kalang timakang mo, tibiyag ko, iti-dito yung apo. Hallelujah! Hallelujah! Ang nasya tiyang pili, ang nasya ang apo, tiyang turong tibiyag ko. Oh God, the Diyos, na makakita ni amin yung napasama. Tulungan na. Tulungan mo, dati anak ko, sabi mo, Lord, tulungan mo ako. Hallelujah, dahil pag napahamak ako, mapapahamak din ito na nakatulungan mo ako, Panginoon. Hallelujah. It's time to develop more our trust in the Lord, church. Let us develop more our trust in the Lord. Hallelujah. Huwag mong maliitin ang Panginoon. Kayang gumawa ng Diyos ang milagro anytime, anywhere, to anyone. Hallelujah. Huwag mong maliitin. Sabi ko, huwag mong maliitin ang kapangyarihan at kakayahan ng Diyos. Kayang magmilagro ng Panginoon sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar, at kanino mang tao. Salamat sa naniniwala. Marami pa rin hindi naniniwala na ang Diyos kayang magmilagro kahit saan, kahit kailan, at kahit kanino. Jesus. Pwede ba tayong dumulog sa Panginoon? Sabi mo, Lord, ang alam ko lang ay ngayon. Hallelujah, ang alam ko lang ay ngayon. Tulungan mo ako, Panginoon. Nalalo kong magtitiwala sa iyo na kung paano mo ito iningatan sa mga nagdaang taon. Hallelujah! O ikaw na Diyos na nakakakita ng buong taon na ito. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Come on, hallelujah. In the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Kung wala kang planong mawala. Hallelujah. Sige. Hallelujah. Lumapit ka sa Panginoon. At ang Diyos ang gagawa. Ang Diyos ang tutulong. Hallelujah. Ang Diyos ay magpapakilala na hindi niya lang kayang gawin yung kahilingan mo. Kung hindi kaya din niyang gawin yung mga bagay na nakila na hindi mo man lamang naisip. Dahil nakila ang Diyos. Nakila ang Diyos. Nakila ang Diyos. Hallelujah. Trust in the Lord, church. Trust in the Lord. Alam niya ang lahat. Nakita niya ang lahat. Alam niya ang mangyayari. Alam niya ang gagawin. Hallelujah. Hallelujah. Alam niya ang lahat. Alam niya ang lahat. Kaya magtiwala tayo sa Diyos. Come on, hallelujah. Sugo natin ang buong taon na ito sa Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Pakialaman mo ko. Sa simulan ng taon na ito, Lord. Hallelujah. Lead me, Father Jesus. Lead me, Lord. Hallelujah. Dahil alam namin, hindi kami maghihirap sa piling mo. Hindi kami magiging kawawa sa piling mo. Hindi kami, Panginoon, magiging, hallelujah. Napabayaan sa piling mo, Diyos. We will trust you, Lord. Amen. Meron ba dito, hallelujah, na pwedeng dagdagan pa ang tiwala sa Panginoon? Na alam ng Diyos ang nangyayari. Alam ng Diyos, hallelujah, ang lahat ng bagay. At alam ng Diyos ang gagawin niya. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Come on, somebody, hallelujah. Can you trust the Lord? Meron ba pwedeng magtiwala sa Diyos? Hallelujah.
trust the Lord. You can make things new. Hallelujah. If any man be in Christ, hallelujah, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Magtiwala tayo sa Diyos. Hallelujah. Oh, trust in the Lord with all your heart. Hallelujah to God. And lean not to thine own understanding. In all the ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So trust, kinakausap ka ng Panginoon. Therefore, in the Lord. Hindi pa tapos ang lahat. Magtiwala ka sa Diyos. Simula pa lang. Hallelujah! Trust in the Lord with all your heart. Hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo, kapatid. Hallelujah! Hindi pa tapos ang Diyos. And lean not to thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him. Hallelujah! And He shall direct thy path. So trust. Come on now, trust. Hallelujah. Therefore, in the Lord. Sige na yun na. Hallelujah. Magtiwala ka. Tandaan ninyo, ang tema natin ngayong taon, mga kapatid, 2025. The Lord will confirm. Hallelujah. His word. Hallelujah. So trust in the Lord with all your heart. Oh, yes. Oh, God, and lean not to thine own understanding. In all the ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So trust, therefore, in the Lord. Ano mang lakad natin noong 2024 na hindi natin sinangguni sa Diyos? Ano mang desisyon natin na hindi sinangguni sa Panginoon? Ito ang tamang panahon sa simula ng taon ng 2025. Humingi tayo ng tawad. Hindi ako ang magdadala sa magandang kinabukasan. Sabihin mo, hindi ako ang magdadala ng magandang buhay. Ang Diyos ang magdadala ng magandang bagay. Hallelujah, sa kinabukasan ko. Ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Ang Diyos na aking pinagtitiwalaan. Hallelujah! Ang magdadala sa akin sa magandang buhay. I need you, Lord. I need you more. I need you, Father. Makikita natin sa taon na ito, mga kapatid, hallelujah, ang mga may karamdaman ay gagaling, hallelujah, ang makasalanan ay mapapatawad, ang makasalanan ay maliligtas, ang church ay pagpapalain, hallelujah, ang gawain ng Diyos, hallelujah, ay lulukupan ng kalwalatian ng Panginoon,
Hallelujah! Gagawin ng Diyos. Hallelujah! Praise God. Come on, talk to God, mga kapatid. Kausapin natin ang ating Panginoon. Hindi ka binigyan ng Diyos ng panibagong taon para sayangin ito. Hindi ka binigyan ng Panginoon ng panibagong taon para aksayahin mo sa iyong sarili. Binigyan tayo ng panibagong taon para gamitin natin sa paglilingkod. Hallelujah! Sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! 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 Let us talk to God. Hallelujah. Sige, kausapin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Pwede ba tayong magpasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng panibagong taon? Hallelujah. Panibagong pag-asa muli sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Salamat